Good morning po mga kapatid. Our devotion for today, the focus of your life. Ang dapat pinagtotoonan ng pansin ng iyong buhay. Psalm 27 verse 1 through 14 is our scripture reading and verse 14 is our key verse. Ang sabi ho dito, Psalm 27 verse 14, Wait on the Lord, be of good courage, and He shall strengthen thine heart. Wait, I say, on the Lord. Yan po ay mga katagang lumabas po sa bibig ni David. So si David in Psalm 27, makikita natin dito yung kanyang eagerness, yung kanyang excitement na ibalik yung kanyang pananampalataya sa Panginoon. In fact, makikita po natin in verse 1, lumabas po sa kanyang mga bibig, ang sabi po niya, The Lord is my light and my salvation, whom shall I fear? The Lord is the strength of my life, of whom shall I be afraid? So nakita niya ang Panginoon, ang kanyang liwanag, ang kanyang kaligtasan, kaya't kanino siya dapat matakot? Ang Panginoon, ang kalakasan ng kanyang buhay, sino ang dapat po niyang katakutan? So, but before this psalm, makikita natin in Psalm 26, na si David po ay ipinahayag niya sa Panginoon yung kanyang mga pinagdaanan. Nakaranas po siya ng mga doubts, nakaranas po siya ng mga fears. And how about you kapatid? Pag nakaranas ka ng mga duda or mga takot sa iyong buhay, ano ang iyong naiisip? Naiisip mo ba na may pag-asa pa sa Diyos? Naiisip mo ba na ang Diyos ang namamagitan sa iyong buhay? Yan ba ay iyong pinaniniwalaan sa iyong puso? Well, dapat lang because ang Diyos ay nakikinig siya sa ating mga iyak. Nakikinig siya sa ating mga panalangin. Lalong-lalo nang kung ito'y dama ng ating mga puso. So nais ng Diyos malaman mo na kilala ka niya, naniniwala siya sa iyo at napakahalagang makita mo na kaya ng Diyos na iligtas ang iyong buhay sa anuman ang iyong mga pinagdadaanan. So kahit pa ho manatili ang iyong mga problema sa maikling panahon or sa matagal na panahon, lagi mong tandaan na ang Diyos ang nagmamalasakit at handang mag-provide para sa iyo. Ang tangi mo lang responsibility ay ito kapatid, listen to this. Be willing to love and worship God. Maging willing ka na ibigin at sambahin ang Diyos sa iyong buhay. Mukhang simple lang pero subukan mo yan kapatid sa loob ng isang linggo. Subukan mo munang alisin yung iyong pansariling pananaw, yung mga iyong sariling kaisipan. Subukan mo munang isang tabi ang iyong mga hinanakit, ang mga tingin mo sa iyong sarili, ikaw ay laging tama, ikaw ay laging matuwid. Or maybe meron kang kayabangan sa iyong buhay na siya nagiging dahilan kung bakit meron kang lagi nakakaaway or merong hindi ka kaayos sa ibang tao. Then, i-focus mo ang iyong sarili sa Panginoong Jesucristo. Ibigay mo sa Kanya ang iyong buhay at ang iyong puso, ang iyong atensyon sa Panginoon. At yung paggawa ng bagay na yan ay maaaring isa sa pinakamabigat na gagawin mo sa iyong buhay. But eventually, over time, makikita mo kapatid, na yung mga maliliit na irritation sa iyong buhay, mga bagay na, alam mo yon, nagiging irritable ka agad dahil kahit sa maliit na sitwasyon, yon ay pwedeng mawala. Yung pangangailangan na kailangan kilalanin ka ng ibang tao, mapansin ka ng ibang tao, yun din po ay unti-unting mawawala. And then, magkakaroon ka ng panloob na kapayapaan na kung saan hindi mo pa naramdaman before. So instead, na ikaw ay mabalisa at mag-alinlangan sa iyong kinabukasan, you need to realize na ang Diyos ang captain ng iyong kaluluwa. Siya ang bahala sa iyo. Siya ang tutulong sa iyo. Siya ang mag-iingat sa iyo. Pwede mong antayin yung pagpapala ng Diyos sa iyong buhay. Kagaya ng ginawa ni David. Sabi niya nga ho, wait on the Lord. Be of good courage and He shall strengthen your heart. Wait, I say, on the Lord. At doon natin makikita or malalasap na ang Diyos ay napakabuti sa ating mga buhay. Let's pray. Lord God, thank you po sa panloob na kapayapaang ibinigay niyo sa akin sapagkat sa panahon na instead ako ay magalit, ako ay panghawakan ko ang sarili kong pananaw, ako ay maging irritable, ako ay magkaroon ng pride, ako ay maging self-righteous person. Lord God, nag-focus ako sa inyo, Panginoon, sa pag-ibig sa inyo at sa pagsamba sa inyo, O Diyos. And I know those are the moments, Lord, na na-experience ko ang inyong goodness sa aking buhay, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for the inner peace. Itong aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.